Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, meron kasi nag-message sa akin. Meron nag-message sa akin na itong si Sara Duterte po pala ay gumastos ng 150 million, di ba? Gumastos ng 150 million at alam nyo kung saan ginamit? Medyo may ano kayo, may idea kayo kung saan ginamit? Itong 150 million po na ginamit po para po sa kanyang intelligence room. Tandaan nyo mga kababayan na Vice President, Deputy Secretary, merong intelligence room. Meron. Okay? Base ito sa sa nagbalita sa akin. Okay? So ngayon mga kababayan, ano ba yung intelligence room? Okay? So una ito no, para makuha po natin yung narrative po ng content na to. Una talaga, mukhang addict po talaga si Sara Duterte regarding po sa kapangyarihan. 'Di ba? Regarding po sa kapangyarihan kasi unang-una no, ito alam ko nang alam niyo na to eh. Nung naupo po bilang Vice President si Sara Duterte, ang gusto talaga ni Sara Duterte ay maging Defense DND, no? Defense National, ano? Department of National Defense Secretary. Yung posisyon nga po ni Gibo. 'Di ba? Yung posisyon nga po ni Gibo. Oh. So dito pa lang mga kababayan, alam na natin na ito talaga yung trip ni Sara Duterte. Gumamit ng kapangyarihan. 'Di ba? So ito mga kababayan, no? Okay. So, then mga kababayan, at alam naman po natin na si Sara Duterte po humihingi ng 650 million confidential fund noong 2024. Okay, tama, parang ganito, parang may tatanga-tanga dito. Nagpapakita ako ng ebidensya dito, sabi niya pa fake news pa. Paano magiging fake news yan? Nagpapakita ko ng reference ko dito. Okay? So ngayon mga kababayan, ito na. Okay? Kaya ko lang kasi pinapakita yan kasi meron akong gustong ipunto sa inyo. Diba? Na ito po talaga ang trip na trip ni Sara Duterte. And then, meron pa dito. Bukod nga dyan mga kababayan, alam naman po natin na si Sara Duterte po ay merong 433 security personnel. Diba? Ayan no? 433. Vice President ka lang. Oh. Sabi ng COA yan. And then, mga kababayan kasi, base kasi sa nakita ko, base sa nakuha kong information, no? Okay? Meron pong situation room. Ang tawag pala dito situation room pala. Hindi pala siya intelligence room, no? Pero ganun na rin po 'yon. Intelligence room, situation room, isa lang po 'yan. Teka lang, nabunot ang aking laptop. Teka lang. Okay. So mga kababayan, para saan ba yung situation room na 'yan? So itong situation room mga ka-streetwise na sabi dito. Okay. Oh, a room in a government building, police station, military base, etc., where people in authority find out the latest information about something serious that is happening and possibly make decisions about what to do. Yon. So, ito lang no, kasi ito base lang naman to sa ano ko eh, sa nag-message sa akin. Syempre, alam naman po natin na meron po tayong mga kakilala. So, sabi niya dito, no, teka lang, basahin ko na lang, no. Sabi dito. Okay, teka, ang bagal. Ito. So, sabi dito, no, alam mo ba na nagpagawa si VP Sara ng situation room sa DepEd worth 150 million. Ewan ko lang kung totoo ito pero may nag-message sa akin. Kasi mga kababayan, kaya ko lang naman kasi ginawa tong content para po ma-alerto yung mga government officials natin na hindi po appropriate na magkaroon po ng situation room ang isang deputy secretary. Especially na gumastos pa siya ng 150 million. 'Di ba? So, sabi naman sa akin, no, i-research mo muna mabuti para hindi ka makuryente. Okay? So, yon, hindi naman natin to kino-confirm na totoo ito, pero ang sinasabi lang natin dito, meron nagbigay ng info sa atin na merong intelligence room si Sara Duterte. Okay? So, ang tanong kasi dito, bakit?
Una sa lahat, hindi po appropriate sa isang deputy secretary at kahit vice president ka pa, hindi appropriate na magkaroon ka ng intelligence room. Di ba? Sa tingin nyo ba, ano ang intelligence, ano ang kailangan ni Sara Duterte para magkaroon siya ng situation room? Para saan, para kanino, at bakit? Di ba? Ayan eh. So mga kababayan, ito well, ang gusto ko lang malaman dito is confirmation, no, kung totoo man to o hindi. Kasi ang nag-message sa akin is from sa loob. From sa loob. Galing sa loob. Ay, hindi ko lang alam kung bakit sa akin siya nag-message, no, pero una kasi mga kababayan, ang ganyan po yung itsura ng ano no, ng situation room, no. So, ang punto kasi dito mga kababayan, kapag meron kang situation room, magi ma, una, wala pong access si Sara Duterte sa DND. Wala siyang access doon. Wala siyang access sa PNP. Wala rin siyang full access sa military, sa AFP. Wala. Wala siyang ganon. So ngayon, sino-sino yung mga tao na kailangan para sa kanyang intelligence room? So syempre mag-hire yan. Mag-hire yan ng mga tao. O posibleng dating military, 'di ba, na may mga na taga-suporta ng mga Duterte, posibleng private investigator, or posibleng mga meron. 'Di ba? At mga kababayan kasi, kung babasahin po natin tong AO number 2 noong 2010, 'di ba? Ang sabi dito, no, creating presidential situation room. So ang presidente lang po talaga yung meron po talagang may kapangyarihan para magkaroon po ng situation room. Kasi nga po, hawak ng presidente yung PNP, yung DND, yung NSC, yung PNP. So meron siya karapatan na magkaroon siya ng situation room. Ang tanong dito, bakit si Sara meron? Kung totoo, kung totoo. 'Di ba? So dito makita natin dito, 'di ba? As Chief Executive Commander-in-Chief, the President should always have timely and full access to adequate and accurate information and analysis on all events and incidents affecting national interest and security. Okay. 'Di ba? Ayan ang ginawang batas ni Pinoy dati, na pinirmahan nga po ni Ochoa. Okay? So, there is a need to enhance the capacity of the Office of the President to effectively monitor and related government activities in order to evaluate and analyze matter of state as well as emerging issues requiring immediate presidential attention and executive action. So wala naman po ganitong trabaho si Sara Duterte bukod po sa DepEd. So para saan yung intelligence room? 'Di ba? So sana sa akin lang, kahit naman po na medyo maliit lang po yung boses natin dito, at kahit na hindi naman ako ganun kalaking vlogger, sana maimbestigahan ito. Kasi po, hindi po talaga appropriate at sayang po yung 150 million. Sayang po yung 150 million na ginasta si Sara Duterte sa intelligence room kung meron nga. Ayun ang point eh. Ayoko lang sabihin kung saan department eh. Pero kung may ipit po tayo, depende yan kung ano, di ba? Oh. Pero nagtataka lang talaga ako, no? Pero kung sasabihin niyo ito, sabi ni Sir Rico, for election preparation yan. So, hindi rin siya appropriate kasi pera ng taong bayan, di ba? Kung diyan niya nga gagamitin. Oh, naghahanda para sa destabilization ng presidente. So, gamit ang pera ng taong bayan. Di ba? So, mga kababayan, buti na lang mga streetwise na hindi po nabigyan ng intelligence fund itong si Sara Duterte. Kasi kung hindi, malamang dito niya rin gagamitin ito. Di ba? Dito niya rin gagamitin ito sa mga paggawa nga po ng intelligence na to. Ewan ko lang, no? Pero, ito pa, basahin pa natin itong ginawang batas ni Pinoy, no? Ito function, okay? Monitors event situation and development that have national security implication, including those with serious diplomatic, political, and peace and order ramifications. So ano ba? So sino ba, no? Sino ba yung ini-intelligence si Sara Duterte dito?
Kasi kaya ko lang kasi ito nababanggit, mga kababayan, alam naman po natin, kung babalikan po natin itong mga pinakita ko po sa inyo, unang-una, humingi po si Sara Duterte ng confidential fund na 650 million na hindi naman po napagbigyan. Di ba? So mahilig talaga siya sa mga confidential na yan. Mahilig po talaga siya dyan sa mga intelligence na yan. Oh. At saka, alam din naman po natin na gusto niya po talaga maging DND secretary. So nakakatakot po itong klaseng tao po na itong mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, ako naniniwala kasi ako sa kasabihan na ang isang tao na kayang kontrolin yung kapangyarihan, ayun po talaga yung pinaka mabuting tao. Kasi ganun eh. May kapangyarihan ka, nakokontrol mo yung paggamit niyan, so mabuting tao ka. Pero itong mga Duterte kasi, mga kababayan, subok na po ng panahon itong pamilya po na to. Nung si Digong nga po, nung si Digong nga po ang naging presidente, hindi niya po nakontrol yung kapangyarihan, umabuso po siya. Tapos naman ngayon, si Sara Duterte, hindi naman ganun kalaki yung kapangyarihan niya, pero inaabuso niya rin po. Di ba? 433 na security. Di ba? Tapos yung DepEd bulok. Tapos, yung satellite ni Sara Duterte, na siya lang din naman gumagawa nun. Di ba? Si Leni Robredo, wala nun. Si Binay, wala namang ganun. Si Erap, nung naging VP, wala rin ganun. Siya lang talaga. Oh. So, nakakapagtaka lang. Kasi mga kababayan, yung nagbigay sa akin ng information na po na to, ano po, talagang naniniwala po ako sa kanya. Kasi malapit na tao siya sa akin. Oo. Malapit na tao siya sa akin. So, malabong ilaglag ako nito. Di ba? So, Takeru, ibig sabihin may lihim na kilos. Ayan nga eh. Ang tanong kasi dito, bakit meron siyang ganun? Doon lang po tayo nagtataka. Di ba? So yun, sana magawan to ng sana itong content po na to ay makapagbigay alam po sa mga tamang ahensya ng gobyerno na si Sara Duterte merong intelligence room. At dahil po na hindi naman po niya hawak ang pulis, hindi niya naman hawak yung PNP, hindi niya naman hawak yung NSC at saka yung DND, so naniniwala ako na itong intelligence room niya na to, ang binabudgetan niya dito is yung mga dating opisyal ng kapulisan or ng AFP, yung mga retired or posibleng pribado, di ba? So napaka no, ewan ko lang no. Nabanggit ko lang yung content na yan, no. So yun mga kababayan, no? So diyan po sa 1,000 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to diyan po sa Team Replays. Ano nga po masasabi nyo nga po dito? Kayo ba naniniwala ba kayo na kayang gawin ni Sara Duterte yon? Na gumagamit siya ng pera ng taong bayan para sa kanyang sariling interest, especially dito sa, ano bang tawag dito? Kasi ito kasi yung word na ginamit sa akin eh. Situation room. Okay, kasi para sa akin kasi bilang layman's term, ang pagkakaalam ko lang dyan, intelligence room. Pero syempre, ang binanggit niya sa akin, ang binanggit sa akin ng source ko, situation room. Di ba? So kayo ba naniniwala ba kayo dito na may katotohanan to? Kasi ako naniniwala naman ako na may possibility ito, no? So yan, no, at ako, ko ba? Yan na, so dyan po sa 1,000 po na nanonood, pa-like na lang po at then pa-comment na lang po sa content po natin na to. So yun mga kababayan, so maraming salamat. Kita na lang po ulit tayo bukas. So very reliable source. Hindi, naniniwala akong reliable source ko yan. Oo. Kasi malapit siya na tao sa akin. Oh, yun. So thank you mga kababayan. So maraming salamat po sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo bukas. Salamat. Thank you po, no.